Sumakin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig na maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli nating pasalamatan si Abayawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abayawa. Ngayon po ay October 6 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. At magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral. Medyo lang po, October 8 pala. Dito po sa ating ginagawang pangaral. Correction, October 8. Tama po ba yan? Araw po ng Lunes na. So muli, isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa at loobin po ni Abayawa na mabukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh Teach. Ang ating paksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan, unang bahagi. At ito ay doon sa tema o paksa sa Roma 9:6, 11 hanggang 15. Doon sa 6, ang sabi ko dito sa ASND, hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya sapagkat hindi naman lahat na nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. So muli, maraming salamat kay Abayawa sa buhay na ibinahagi pa sa atin sa hapon po ito sa lahat ng ating mga kapatiran sa kapulungan. At ganoon din sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, sa ating magulang, kung meron man, sa ating asawa, kung meron man, sa ating mga anak, pamilya, na binigyan pa ni Abayawa ng buhay. Maraming tao kasi ang hindi alam talaga na meron pala talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sa mga napagkalooban ng pangunawa ay ibinabahagi natin doon sa mga hindi pa nakakarinig na mabuting balita. Kasi ang napakinggan ng maraming mga tao sa buong mundo, hindi lamang dito sa atin sa Pilipinas, ay doktrina at aral ng mga tao, hindi talaga yung aral ni Abayawa. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, ang mga relihiyon. Bermo sa 8 bilyon, 8.2 bilyon na katao dito sa ngayon, sa 2025, ay ilan doon sa 8.2 billion na yon, ilan mo lang doon ang napagkalooban, pinili ni Abayawa. Sa iba, doon sa mga nasa laman, hindi katanggap-tanggap yung maririnig nila o naririnig nila kasi nga hindi pa nila batid talaga kung ano yung sinasabi talaga ng kasulatan.
At nagising lamang ang mga tao sa paniniwala dahil sinasabi nung kanilang mga nakagisnang mga reliyon. So, doon natin nakita, doon sa mga pinagkalooban ng banal na espiritu, yung paksa ho natin na yan, sana ho ay makapagmulat sa kaisipan ng isang tao. Sa bagay nga ho, talagang hindi ho talaga mabubuksan ng isang tao malibang siya ay piliin eh. Yun ho kasing pagpili na kay Abay Yawa. O yan ho yung hindi kayang tanggapin ng isang nasa laman na yung palang kaligtasan ay pinipili. Alas 4:30 na, no? Sige ho. Magandang hapon, Brad Emiliana Umali, Brad Ezekiel Umali, Juliet Umali, Lisa Indinibli Corsiga, Juliet Umali, Sister Gina Makar, isama natin si Brad Arnold Makuko, Lolita Corsiga, Brad Sam Rotoni, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Chris De La Cruz Kim, Brad Noli Tungkua. Ayan na bro, nakore ko na. October 8, October 8. Brad Carlo Roll, Sister Elizabeth Dens, Brad Edmundo Umali, Sister Shirley Radarisa, Sister Lori Calderon, Joel Suela, Leonardo Corsiga, Brad Rodelio Naba, magandang gabi sa iyo dyan, Rosana Rose, Fortunato Juarez, Janmer Corsiga, Shirley Bandoho Abrera. Sama natin si Brad Arnold. Sige ho, 4:31 na ang ating oras. So ang pagsahon natin ay yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sa mga kapatid sa Roma. No? Dito sa 6, siyempre may konteksto ito. Ano? Sabi ko doon, hindi nangangulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya, sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel ay maituturing na pinili ng Diyos. Yun bang paano ba pinili ang Israel? No. Puntahan po na natin doon sa lumang tipan. Para doon sa kaalaman ng marami. Sabi dito sa 7:7 hanggang 8 ng Deuteronomio. Hanggang 11. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil marami. May din ako doon sa salitang pinili. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa mas marami kayo, pertaining sa Israel, pertaining sa Israel na ni Jacob. Kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako na sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ni Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 lahi. Subalit, ito, nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya sundin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo. So, merong pagpili na nangyari sa Israel. At maging ho yung pagiging pagkasaserdote, pagkalibita, pinipili rin ho yun eh. At ang kabigatan ho doon,
ay sabi nga ho dito sa 18:7 ng bilang, yung mga tungkulin ng mga pare at ng mga Levita, no? Sabi ko dun sa 7, sa 6, ako ang pumili ng kapwa mo Levita mula sa mga Israelita para maging katulong mo. Ikinilaga sila sa akin sa paglilingkod sa tol ng tipanan. Pero ikaw lang at ang iyong mga anak, tandaan niyo yun ha, ikaw lang at ang iyong mga anak ang makapaglilingkod bilang mga pari. Dahil kayo lang ang makagagawa ng mga gawain na may kinalalaman sa altar at sa pinakabanal na lugar. Regalo ko sa inyo ang inyong pagkapari o saserdote. Ito mabigat po doon. Papatayin ang sino mang gagawa nito na hindi pari. So maliwanag, letra por letra, may pinili siya bilang saserdote, bilang pari, at sila lang ang gaganap ng pagiging pagka-saserdote at pagiging pari. Sino man ang gumawa ay papatayin. Maliwanag po yun ha. Kaya ho itong mga pari ng Katoliko, hindi naman sila mga Levita. Sino ba ang nag-appoint sa kanila para maging pari? Yun hong mga saserdote ng OHC. Sino ba ang nag-appoint diyan? Si Abay Yahweh ba? Hindi. Kung dito may parusang kamatayan ang sino mang gaganap ng pagiging pari na hindi pinili. Yun ang mahalaga doon, yung hindi pinili, papatayin. No? Ayun, 18:7 ho yun. Tapos, kahit sabi nga ho dito sa bilang 3:38, ay ganito sinasabi, magkakampo naman sa gawing silangan ang ng tabernakulo sa harap ng tol ng tipanan sina Moises at Aaron at ang mga anak nito. Ang tungkulin nila ay sa loob ng sanktuaryo, gawin ang anumang kailangan gawin para sa Israel o paglilingkod para sa mga Israelita. Sino mang lumapit sa dakong banal, liban sa kanila ay dapat patayin. Stricto sila pagdating mo doon sa tungkulin. Kasi yan ay regalo na dapat yan ay tungkulin na sila lang ang gaganap. No? And then, ultimong taga-ibang bayan, hindi po pwede ho. Hindi po pwede na, sabi nga ho gumawa nung bagay na, ayan o, pero mo, ang nakalagay dyan sa 3:38, sino mang lumapit sa dakong banal, liban sa kanila ay dapat patayin. So, ibig sabihin, hindi ka dapat gumawa ng hindi ikaw yung pinili. Dapat maliwanag sa atin yan. So, yung ipinakita sa atin, nabasa natin, halimbawa, merong isang magsasabing siya ay saserdote, Levita, pinili ba kayo? Pero mo, hintil ka pagkatapos magiging pari ka or Levita. Di ba? Merong saserdote spiritual at kasama tayo doon. Pero yung panahon nila ay sila lang. Di ba? Kaya sabi niya doon sa 18:4, liban sa kanila, wala kayong ibang makakatulong sa anumang gawain sa toldang tipanan at wala ring dapat lumapit sa inyo roon. So, ibig sabihin, pinili ang Israel dahil inibig sila ni Abay Yahweh kumpara sa ibang bayan. Israel niya ako ba para mas maliwanag? Sa Israel, pumili siya ng mga Levita para dun sa gawain sa tabernakulo. Sila lamang ang gagawa, walang iba.
So magmula ho doon kay Israel na pinili rin ang mga Levita para maliwanag ho tayo. Kasi bakit ganito ang tema ng ating paksa? Kasi lahat ng reliyon ay kiniklaim nila na kinakailangan pumasok ka doon sa kanilang iglesia, kinakailangan maanib ka, kinakailangan maging kasama kanila, kasapi kanila, para magkaroon ka ng kaligtasan. Di ba? At by branding. Ano yung branding? Kasi, kinakailangan maging katoliko ka eh. Kinakailangan maging iglesia ni Cristo ka. Kinakailangan maging MCGI ka. Kinakailangan maging GIL ka. Kinakailangan maging yung ano ni Kibuloy. Yung kay marami ho eh. Maraming kinakailangan. So, naging branding na lang ngayon. Pag tinanong mo, ako kasi iglesia ni Cristo ko eh. Proud sila na iglesia ni Cristo sila. Makikita niyan, sa libingan. Makikita niyo yung kanilang emblem na may kulay. Pula-puti. So, ibig sabihin lamang, ipinagmamalaki nila na sila iglesia ni Cristo. At sa MCGI, meron din silang emblem or sagisag, yung kanilang emblem. Ganon din ang Seventh-day Adventist. Meron din silang sarili. Kaya nga, naging branding na. Para hubang sa pantalon, pagka Levi's, magandang klase. Ayan. Ibig sabihin, pati sa reliyon, may branding na rin. So, sa pananampalataya, magkaiba. Malaki ang pagkakaiba. Kung ang Israel ay pinili, yun bang nasa kapulungan God? Pinili rin. Opo naman. Kaya lang, maliwanag yung ating paksa. Hindi lahat. Hindi ibig sabihin na como Israelita ka. Kasi ang sabi niya, doon sa 9:6, FSB, hindi nangangahulugang nawala ng saysay ang salita ng Diyos sapagkat hindi naman lahat ng buhat sa Israel kabilang sa Israel. Hindi ibig sabihin na kung Israelita ka, kabilang ka. Hindi ibig sabihin na kung Hudyo ka, kabilang ka sa Israel. Hindi mo eh. Meron siyang pinili. Kumbaga, doon sa Israel, meron siyang pinili para maging saserdote, para maging Levita. Maliwanag naman yan na sa Israel, di ako, hindi lahat Israelita, hindi lahat pinili. Paano nangyari yung Brad? Kasi nga doon sa Deuteronomy 7:7, maliwanag pinili. Ito ang paliwanag ni Pablo. Sabi niya, hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya regarding sa Israel. Sapagkat hindi naman lahat nagmula kay Israel maituturing na pinili ng Diyos. Para din sa kapulungan ho yan. Hindi ibig sabihin na kung nasa kapulungan ka, maituturing, sabihin na natin na pinili, pero hindi ibig sabihin na nasa kapulungan ka, maituturing ka ng pinili. Ganon din ang nangyari sa Israel. Tingnan natin yung konteksto nung sinabi ni Pablo. Diyan sa sinasabi niya. Sabi niya dun sa 1, sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Pero ngayon, sabi ni Pablo, mas mamatamisin ko pa, ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Ibig sabihin, hindi talaga ang Israelita o Israel, hindi lahat. Di ba?
4. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba. Kung hintil ka sa panahon na ito, hindi ka kabilang dun sa Israel. Di ba? Kaya nga stricto siya eh. Sa Israel, may pinili ako na mga Levita. Gagawin nila ang tungkuling pagkasaserdote. Hindi lahat ng Israelita ay Israelita. Hindi lahat. Oh. Sa maliwanag na. Ayan, tuloy natin. Sa kanila, kanino? Sa Israel, ni Jacob. Rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo'y nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Sino tinutukoy dito? Yung Kristo na siya nawa. 6. Hindi ito nangangahulugang nawala na ng kabuluhan ng salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat ng mga Israelita kabilang sa bayang pinili niya. Pwede masakit-sakit pakinggan na. Hindi lahat. Sabi niya, hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili. At totoo naman eh. Totoo naman nangyari yun. Noong unang siglo, di ba hindi natin niya puro mga Hudyo? Pumunta nga siya para doon sa mga Hudyo eh. Pero ano ba ang ginawa ng mga Hudyo? Ng mga Israelita? Na hindi kabilang doon sa pinili. Ano ba ang ginawa? Hindi ba sila yung nagpapako sa krus? Hindi ba sila yung pumatay sa Kristo noong unang siglo? Para lang maintindihan natin. Hindi ibig sabihin na kung ikaw nando na sa isang, sabi kasi nila, pag pumasok ka sa iglesia, ligtas ka. Sabi nila. Eh dito, ipinatutungkol dito, sa Israel na nga eh. Yung Israel na nga yun, sa dami nila, pero hindi lahat naligtas. Hindi lahat. Kahit nga kasing dami ng buhangin. Sabi nga niya, itutuloy natin na. Tingnan niyo ha. At hindi rin naman ibinilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos. Magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos. Matindi ho ito. Eh, ang daming umaangkin na anak siya ni Abraham. Ang daming umaangkin sila yung mga Hudyo. May binhi pa nga ni Benjamin eh. Ang dami. Hindi ba? O ano sinasabi ni Pablo? Ang sabi niya, hindi naman binibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay binibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon sa ganito ring panahon, magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ama ng 2 anak ni Rebecca, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili. Mali pala lahat ng reliyon. Mali pala yung sinasabi nila na kinakailangan maanib ka, kinakailangan masama ka, kinakailangan makisanib ka sa kanila para magkaroon ng kaligtasan. Meron palang pagpili. Mabigat. Hindi pwede palang kagustuhan lang natin.
o ng tao. Kasi kalimitan sa nasa mga iglesia, sa church, kagustuhan nila eh. Hindi kagustuhan ni Bayawa. Kagustuhan ba ni Abayawa na katulad ng isang founder, alam niyo ba ang ginagawa nila? May pagpili rin naman pala. Ano ang pagpili? Kasi pinipili nila yung magiging ministro nila. Eh sino yung pumili? Yung founder. Yung tagapamahala. Hindi si Abayawa. Paano ka magkakaroon ng kaligtasan kung ang pumili sa iyo ay tao bilang mangangaral ka? Samantalang yung mga Levita, pinili niya para doon sa kanyang paglilingkod. Kaloob yun. Kaloob. Para ikaw ay maging isang Levita, saserdote, kaloob ni Abayawa yun. Eh sa dinami-dami ba naman? Ng mga Israelita. Yung angka ni Levi ang pinili. Diba? Ibig sabihin, para mas maintindihan natin, na kaya pala tayo narito ngayon sa kapulungan, base doon sa sinasabi ni Pablo at ni Moises, yung pagpili sa Israel, pagpili sa ating nasa kapulungan, siya ang may gawa. Hindi tayo. Hindi tayo narito dahil sa isang tao o sa isang mangangaral. Hindi. Narito tayo dahil pinili tayo. Ano yun? 1 in a 8.2 billion. Isa tayo sa pinili niya sa 8 billion punto 2. Ang sarap pakinggan, ano? Biro mo, isa tayo doon. Diba dapat mag-celebra ka? Sa 8 billion na naninirahan ngayon sa mundong ito, isa ka sa pinili. Ano nangyari? Doon sa pagkakapili sa atin. Nasuklian ba natin si Abayawa? Yun ang isang napakalaking tanong, ano? Di dapat sana naglululundag ka na. Ay dahil mo pa yung tumama sa loto eh. Biro mo, binibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Yung sa loto, magkano lang yan? Sabihin mo na, ilang milyon yan, mauubos yan. Pero yung ipinapangako, buhay na walang hanggan. Di ba? Pero ano ang naging kapalit? Yun ang para makita lang natin. Tuloy ko, ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Hindi pala pwede dito yung proxy. Diba, nauso yan eh. Saan kayo pupunta? Simbahan? Ay, paki-pray mo na lang. Paki-dasal nga. Paki-panalangin nga. Hindi pala. Ang dami palang hindi pala. Nakita natin ang pagkakaiba. So, lahat ng nasa relihiyon ngayon, hindi pinili yan ni Abayawa. Lahat. Tawa nyo, lahat ng relihiyon. Mapa-Muslim ka, sabihin nilang Kristiyano sila, sabihin pa nilang Adventista sila o Saksi ni Jehovah. Hindi sila pinili ni Abayawa. Masakit masakit pakinggan. Yun yung katotohanan. Mas masakit pa doon sa ating maririnig pa. Ano sabi ho dito? Ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tatandaan. Yung pagpili niya hindi sa sarili, ang pagpili niya ayon sa sarili niyang layunin hindi batay sa gawa ng tao. Halimbawa, yung mga tao nagbibigay ng milyon-milyon, hindi bearing yon na ang dami mong ginawang ganito. Hindi. Yung pagpili, andun yung pinaka, so tuloy ko lang
Kaya, ito, kailan ba nangyayari yung salitang pagpili? Kailan? Ito, kaya't bago pa ipinanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, hindi pa, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuotan ko si Esau. Talaga pala merong mapapahamak, merong maliligtas, talagang merong mapapahamak. Parang ambil siya ng oras. Nagising lang mga anak. So, doon pala makikita natin, napakatindi nga pala. Pero mo, lahat ng reliyon nag-iimbita. Diba? Marami dyan nag-aanyaya. Dalo kayo ang wika sa pagtitipon, dalo kayo sa pagpupulong, dalo kayo sa pagdudoktrina, di ba? Dalo kayo sa indoctrination. So lahat pala ng ginagawa ng mga reliyon na nagsasasayaw, nagpapalakpakan, naghihiyawan, nananalangin, lahat pala walang kabuluhan. Wala. Kung wala yung pagpili ni Abay Yawa, walang saysay, walang kabuluhan. Kasi tingnan nyo, miski doon sa Deuteronomy na binasa ko, ang sabi doon sa 7, sabi dito, Deuteronomy 9, kahit pakatandaan niyo si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ayun tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000,000 lahi. Sarap ang sarap magmahal ni Abay Yawa. Pero ipadadama niya yung pagmamahal. Di ba? Kaya nga kahit nga hindi pinili niya, nakakaranas na mabiyaan ng araw, mabiyaan ng ulan. Ganon, kalaki ang pag-ibig ni Abay Yawa, Sapa, subalit nililipol niya ang lahat ng namumuhi sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Ano sabi niya sa mga Israelita? Kaya sundin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ayun. So, doon pa lamang makikita na natin na may pinili. Yun na maliwanag ko, may pinili. Hindi lahat magkakaroon ng kaligtasan. Hindi lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung ipangaral ng mga reliyon, ang gaganda ng ibinapangako, na kailan ng wika kayong maging iglesia ni Kristo para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tulay na iglesia, doon yung din Pero lahat yun wala sa isa. Walang kabuluhan. Meron dito mga komento. Si Saridian Bandohumana, hi Brad, hi po Brad, ang lahi po ba ni Esau ay ang mga lahi ni Ismael? Yun pong lahi ni Esau, pareho sila na hindi nagkamit ng kaligtasan. Pareho na hindi sila nagkamit ng kaligtasan. Hindi sila kasi yung pinili. Hindi, yan, dadaanan natin yan kung lulobin niya ba yan bukas. Yan kay Ismael na yan. Ayan, maliwanag naman dun yung kay Jacob, kay Esau, pati yung kay Ismael. So, pareho silang hindi nagkaroon ng kaligtasan. Hindi kagaya ng Israel. Sa Israel, di ba, pinili na nga.
Eh kahit pinili ang Israel hindi rin naman naligtas lahat Yung sumusunod. Ganun din dito sa atin sa kapulungan. Hindi ibig sabihin nasa kapulungan tayo, nasa assembly. Hindi ibig sabihin lahat tayo maliligtas. Eh paano kung hindi ka naman sumusunod? Paano kung naging taga-panood ka lang? Naging taga-pakinig ka lang at wala kang ginagawa? Di ba? Meron kang susundin Merong batas na dapat sundin. Meron kang dapat gawin. Eh paano kung taga-panood ka lang? Taga-pakinig ka lang? O di katulad ka rin lang ng mga nanonood sa atin na hindi nagpapakilala na mga viewers. Katulad ka lang nun. Ang nagkaiba lamang yung pangalan natin na andito sa monitor. Yan ang pinagkaiba. Pero dun sa paggawa, parehas. Hindi ba? Sana mabuksan tayo. Habang may pagkakataon pa. Habang buhay na may pagkakataon pa. Kasi siyempre, pagka yung pagkakataon nawala na, anong saysay, di wala na rin. Hindi ba? Teka. Brad, oy. Ayaw mo na naman. Teka, dito sa kabila. Rosana Rose, Brad Jesse Juarez, Shirley Mandoa Abrera, Sister Lori Calderon, Brad Fernando Pronevo Abiliera, magandang hapon sa iyo, Sebastian Juarez, Jen L. Juarez, Bradnel Umali, Sister Cristina Juarez, Sister Vivian Bandoho Mana, Brad Jesse Juarez, ayun. Cecil Manyoso, Sister Maria Victoria Morales, Brad Wilfredo Bedes, sama na po natin si Brad Pedro at Dominga Bedes. Brad Emiliano Umali, hindi effort ng sino man upang siya'y maligtas sa kasalanan. Kundi ito ay biyaya na bihawa ayon sa kanyang pagkapili at pagkatawag. Totoo yun. Kinakailangan kasi may pagtawag. At doon sa pagtawag at pagpili, yung pagpili niya, lahat ng ating gagawin doon, natural, gawa niya. Di ba? Hindi tayo gagawa ng hindi gawa niya. Sebastian Juarez. Kaya nasagutan natin yung kay Sister Vivian. Rosana Rose, kaya pala ang mga lahi ni Ismael ay karamihan rebelde. Kaya nga, kung hindi ka kabilang sa Israel noong panahon ng lumang tipan, pag hindi ka kabilang, wala kang pangako. O, si Ismael, walang pangako. Si Esau, ganun din. Di ba? Ayun. So, labi po niya ba bukas, ituloy po natin. Daanan po natin yan, si Esau, si Ismael, para ho doon sa kabatiran ng bawat isa. Pero, ang maliwanag dito, si Israel, talagang pinili. No? Kaya lamang, may kaya lamang. Hindi ibig sabihin na kung mo pinili, lahat naligtas. Kasi nga, maging kasing dami man ng buhangin, ang Israelita, iilan lang ang naligtas. At yan ay magiging halimbawa sa atin sa kapulungan. Hindi ibig sabihin, sabi nga, hindi ibig sabihin kung tayo nasa kapulungan ay ligtas. Kinakailangan meron mo tayo talagang gawin. Hindi pa pwede na wala tayong gagawin. Kinakailangan meron tayong gawin. So yun po, gawin po ni Bayhawa bukas, tuloy po natin.
Yung ikalawang bahagi. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at patuloy na pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi na ating pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga anong viewers, sa lahat po ng ating mga nakikinig o nanonood. Bagamat hindi namin makita ang inyong pangalan dito sa aming monitor. Sana, loobin, Abay Hawa, isang araw, makita namin ang inyong mga pangalan. At makipagtalastasan kayo dito sa atin, sa mga kapatiran. Yun ang malaga doon eh. Yung merong ugnayan ng bawat isa. No? Bilang magkakapatid. Kung sa reliyon nga, kung makikita nyo, yung mga reliyon, di ba? Dapat sa pananampalataya, dapat ganun din. No? Hindi natin kinukuha yung ginagawa ng mga reliyon. Pagka araw ng linggo, araw ng Miyerkules, araw ng Huwebes, pupunta sa simbahan. Hindi natin gagawin yun. Tayo ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan nitong ating ginagawang pangangaral online, live. O yan, nagagawa ko natin yung sinasabi niya doon sa 4:23-24 ng Juan. Nasasambay ng Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang dapat na ginagawa ko. Sa kanila iba. Wala tayong magagawa. Kumbaga, kung si Ismael, sila ho yung salaman eh. Salaman ang tawag mo doon. So doon pa lang makikita natin talagang napakaiba. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.